Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga subscribers at sa lahat ng nanonood ngayon sa aking channel. Ngayong araw guys ay pag-uusapan natin yung mga signs na hindi na maganda yung quality ng ating tubig doon sa ating fish pond. So mga natural indicator guys na mapapansin natin doon sa ating fish pond na nagpapahiwatig na hindi na maganda yung kalidad ng tubig doon sa ating fish pond. So ang nakikita nyong video ko ngayon guys ay ito pa yung nauna nating system, no, na in-apply. Kung mapapansin nyo, medyo napakalalim yung tubig, at saka may mga tanim na water lettuce dyan kasi nga yan lang yung inaasahan natin na makatutulong na maglinis ng ating tubig doon sa ating fish pond, kasi yan yung kompetensya ng mga algae doon sa ating fish pond na kumakain ng mga nutrients doon sa ating fish pond, yung mga water lettuce. So ang unang natural indicator guys, o unang mapansin nyo sa inyong fish pond pag hindi na maganda yung tubig ay yung pagkawala ng gana na kumain ng ating mga tilapia. So kung mapapansin nyo guys, yung mga tilapia nyo, kung hindi na sila magana kumain ng umaga, shall we say guys, mga 6:30 to 7 AM, hindi mo sila mapakain. So kailangan pa maghintay ng mga 7:30 to 8 ng umaga, saka na sila kumakain ng magana. So minsan nga hanggang 8 hindi pa maganang kumain yan sila pag hindi na talaga maganda yung tubig. So yan yung isa sa mga indication guys na hindi na maganda yung kalidad ng ating tubig. At sa hapon guys, pag hindi mo sila mapakain ng medyo yung hapon na talaga, shall we say 4 o'clock, 5 o'clock, hindi mo na sila mapapakain, yan also guys is indication din na hindi na maganda yung kalidad ng ating tubig. So another indication guys is yung amoy, yung may amoy na yung tubig ng ating fish pond, dahil na yan sa ammonia na na-accumulate doon sa tubig ng ating fish pond, kasi hindi maganda yung ating filtration na ina-apply doon sa ating fish pond, at saka yung level ng tubig ng ating fish pond ay hindi kayang linisin ng ating mga filter, at saka yung capacity ng ating submersible pump ay hindi niya kayang, medyo mahina yung circulation ng tubig kasi nga mahina yung kapasidad ng ating submersible. So next guys is madalas yung makikita yung mga alagang tilapia ninyo ay nasa surface siya ng tubig, nasa surface siya ng water, kasi nga humihina yung oxygen ng tubig pag hindi na maganda yung kalidad niya, kasi yung tinatawag nilang algal bloom, no, ay present na doon sa ating fish pond na siyang kumukompetensya doon sa oxygen, na siya namang pinaka-importante doon sa ating mga tilapia. So kung makikita ninyo guys, although palaki ko itong mga tilapia ko ng 3 piraso sa 1 kilo, pero umabot naman ako ng humigit kumulang 6 na buwan bago ko na-achieve yung ganun kalalaking mga tilapia. So another indication guys is yung pag mapapansin na ninyo na unti-unti nang color green yung tubig natin, green na, so ibig sabihin dumidevelop na yung tinatawag nilang algal bloom, no? So sa susunod nating video guys ay yung mga remedy naman, no, mga immediate remedy na gagawin natin para maiwasan natin na yung
magpansot yung mga tilapia natin dahil sa hindi magandang kalidad natin tubig, at para maiwasan natin na mamatay yung mga alaga natin tilapia dahil sa hindi magandang tubig ng ating fish pond. Hanggang dito na lang guys, at maraming salamat sa panonood. Thanks for watching.